Kilala ko si Wenjike noong bata pa kami. Nag-aayawan kami. Nagpakasal ang lalaki at babae. Nagkasama hanggang pagtanda. Habang buhay, nag-iwasan kami. Kapag galit, lahat ng porselana sa bahay nasisira. Ang minamahal niya ay isang delicate bulaklak at ako ay isang masungit na hedong layon. Pagmulat ng mata, bumalik ako sa panahon na parang hindi kami magkakilala. Sa pagkakataong ito, desidido kong hayaan siyang makasama ang delicate bulaklak hanggang pagtanda para matapos ang hinagpis niya. Pero siya ang unang nag-approach sa akin. Nakita ko na ba ang binibini saan man? Tinamaan ko siya ng masungit na tingin. Ako ba'y nakita mo sa nakaraan? Galit siya sa pagiging bastos ko. Sapat ang sinabi ko para umalis siya. Pero parang malagkit na candy. Sumunod pa rin siya. Kapag nakikita ko ang binibini, nagiging masaya ako. Ngumisi ako. Siyempre, magiging asawa ko ang kapatid mo. Nagbibiro lang ako dahil noon ayaw niya sa akin. Sa nakaraan, siya ay ang Wenjing Emperor na nagmula sa Qing He Feast. Ako ay ang Empress Jiang na may malaking kontribusyon sa militar. Tinayo ko ang imperyo para sa Wenjik. Iginagalang niya ako bilang Empress. Pinapamahalaan niya ako kasama niya. Pero noong una naming pagkikita, ako ay Jiang Yao. Siya ay Wenjik. Noong unang pagpunta ko sa lungsod kasama ng tatay, napabilib ako ng lungsod na puno ng bulaklak. At nawala ang focus ko. Nakasakay ako sa aking maliit na pulang kabayo, Azu. Sumunod sa tatay habang nagtingin-tingin. Bigla, nabagsakan ng pamaypay na nahulog sa second floor ng tea house ang ulo ko. Pagtingin, isang binata na nakaputi, nakasandal sa folding window ng tea house, may ngiti ng pag-aalala sa mata. Ay, pasensya. Napakaganda ng ngiti niya. Walang hindi magpapatawad sa kanya. Wah, walang problema. Sabi ko, paulit-ulit kong tumingin sa likod. Ang puting damit ni Wenjike ay nag-glow sa spring light. Nag-wave pa siya sa akin, kaya naging malabo ang isip ko buong araw kahit sa pagharap sa emperor. Sa totoo, hindi ko nakita ang emperor at empress dati pero napakabait nila sa akin dahil malakas ang kapangyarihan ng militar. Ang maharlikang pamilya ay dapat magbigay. Ako ay nasa edad na habang nag-uusap ang emperor, empress at tatay. Hindi maiwasang pag-usapan ang pag-aasawa ko. Ang tatay ko ay 2 anak na babae. Ang ate ay nakapag-asawa sa Jiangxiao na pinalaki kasama ng tatay. Magkasama noong bata, magkasundo. Kaya ang makakapag-asawa sa maharlikang pamilya ay ako lang. Ngayon, ang emperor at empress ay may 3 prinsipe. Hindi pa nakapag-asawa. Nagpadala ang palasyo ng portraits ng 3. Tinanong ako ng ate, Xiao Yao Niang, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Nasa epekto pa ako ng unang pagkikita sa Wenjike. At sabi ko, ang lalaking nakaputi ang pinakamaganda. Binuksan ng ate ang 3 portraits. Itinuro ang huli, siya lang ang nakaputi. Ang tadhana ay nag-uugnay ng malayong pag-ibig. Ang ugnayan ko at Wenjike ay naugnay. Pero medyo maluwag. Binihisan ako ng ate ng damit na uso sa lungsod. Pero sa palasyo, sa tabi ng mga eleganteng noble women, ako ay mukhang hindi bagay. Ang tingin nila sa akin nakakahiya at nakapanghihiya. Kaya't patuloy kong kinuskos ang kamay ko sa damit. Pero ang kamay ko'y magaspang at nabutas ang damit dahil sa pagguskos. Isang mabait na babae lumapit at inakay ako sa tabi para uminom ng tsaa at kumain ng merienda. Sinabi niya na siya'y Jiang Yuebay. Alam ko ang pangalan niya. Siya ang pinakamaganda at pinakamatalino sa buong lungsod. Nabigla ako sa kabaitan niya. Kinuha ko ang pinakasimple ng tasa ng tsaa. Binati ko si Jiang Yuebay. Pagkasabi, ininom ko agad ang tsaa. May isang nakakakilabot na boses na nagtanong sa akin ng galit kung ano ang lasa ng tsaa. Nakaluto ang dila ko. Wala akong naramdaman na lasa. Mabilis kong sinabi na ang tsaa ay mainit. Pagtingala ko Wenjik, nakasuot ng puti, ay nakatayo sa harap ko. Ang payong hawak niya ay muntik na maging isang bola. Yun ang tsaa na siya mismo ang naghanda. Mula sa puno ng tsaa na alaga niya ng 1 taon, tanging 3 gramo ang nalikha. Mahirap maghanda gamit ang simpleng tasa na sariling gawa. Hindi ko alam ang halaga. Ininom ko lang agad. Nawalan siya ng kalahati. Galit na galit siya. Ay ako'y nandoon walang malay at nakangiti lang sa kanya. Sa kabuuan, siya'y marangal at dalisay. Ako'y tulad ng bulaklak sa sungay ng baka. Siya'y ang pangatlong anak ng emperador. Mahilig siya sa kalayaan mula pagkabata. Hindi siya ang magiging emperador. Gusto lang maging pinakamalayang tao. Magpakasal sa isang babae na kapareho niya. Magtula at mag-usap sila at maging malaya habang buhay. Ang kasintahang Jiang Yuebay ay eksaktong katugma niya. Pero ang emperador nag-utos ng kasal, Wenjike, hindi nakapagpakasal sa gusto niya. Kaya napilitan pakasal sa akin. Sa gabi ng kasal, binigkas niya sa akin ang tula tungkol sa buwan at pagiging magkasama. Pagkatapos, kinuha ang baso at tumingin sa akin. Nag-isip ako at nagkaroon ng kaliwanagan. May buwan at malayo. Tiyak na iniisip pa niya. Jiang Yuebay, sinampal ko ang mesa. Ano ba? Sa gabi ng kasal mo, iniisip mo pa ang ibang babae? Sa gabing iyon, hindi kami nagsama. Galit siya at umalis. Pagod ako sa buong araw, kaya't natulog agad. Narinig ko na sa silid-aralan niya, may larawan ni Jiang Yuebay. Tiyak na iniisip ni Wenjike siya. Nag-isip ako, kahit nakapag-asawa ako, gusto ba niyang magpakabanal para sa Jiang Yuebay? Hindi ako nagpapakabanal para sa kahit sino, pero alam kong gusto niya Jiang Yuebay. Galit ako. Kaya't hindi kami nag-usap maliban sa pagkain, hindi kami nagkikita.
Ang katulong ay nagpayo din sa araw ng kasal. Aktibo siyang uminom. Dapat bigyan mo siya ng respeto. Kaya gusto niyang uminom ng alak kasama ko. Nagkamali ako sa kanya. Uminom lang ng alak. Bakit may tula? Nag-isip ako. Ano gagawin? Ang amo mo'y mainitin ng ulo. Mahirap siyang pasayahin. Nagbigay ng ideya ang katulong. Maganda ang panahon. Malapit na ang Shanxi Festival. Himukin mo siyang maglakad sa labas. Magandang ideya. Kaya, inanyayahan ko siya sa labas ng lungsod at espesyal na naghanda ng magandang kabayo para sa kanya. Dumating si Venjike. Suot niya ang isang puting kasuotang sutla mula Jiangning. May burdang ginto, napakarilag at magaan ang dating. May suot siyang koronang purpura at ginto sa ulo. Ang kanyang anyo ay parang isang pabukang pabo real hanggang sa nakita niya ang kabayo. Ako, ang napakataas at napakagandang kabayong dayuan. Medyo nagulat siya. Nagatubiling nagtanong, hindi ba sa tabi ng Huai River tayo magpipiknik? Pinapunta ko na ang mga tao doon para mag-ayos. Sabi ko ng masigla, maraming tao sa tabi ng Huai River. Mas masaya kaya kung magbibisikleta tayo ng kabayo? Ang kabayong ito ay pinaghirapang alagaan ng aking ama. Maraming gustong sumakay nito sa buong kabisera. Ayaw ko nga ipahiram, pero sa'yo ibibigay ko. Ang bentador sa kamay ni Wenjike ay muling kinainisan niya. Kinamot ko ang aking ulo. Siguro medyo mataas nga ang kabayo at malaki. Para sa mga taga-kabisera na hindi pa nakakita ng ganitong kabayo, medyo mahirap siguro. Kaya naman, buong pusong inalok ko ang aking maliit na pulang kabayo. Baka gusto mong sumakay kay Aju? Tumingin sa akin si Aju ng mahinahon. Nag-aalangan ng ekspresyon sa mukha ni Wenjik. Ngunit sa huli ay tinanggap pa rin niya ang renda. Nagsimula ang bangungot. Nakalimutan kong napakainit ng ulo ni Aju, lalo na sa mga lalaking hindi niya kilala. Hinila niya si Wenjike at tumakbo. At wala siyang magawa kundi sumunod. Tumakbo siya. Ngunit unti-unting hindi na niya makayanan ang malalaking hakbang ni Aju. Ang oras na nakalutang siya sa hangin ay tumatagal ng tumatagal. Nakatitig ako ng nakanganga. Si Aju sa harap. Mabilis na tumatakbo. Si Wenjik sa likod, halos parang nakalutang at sumasayaw. Sayaw. Mahilig sumingit sa kagubatan, si Azu. Hindi ko alam kung mahilig din doon si Wenjik dahil ang kanyang ulo ay puno ng mga sanga at dahon. Hindi ko masyadong makita ang kanyang ekspresyon. Nang tumigil si Azu, ang puting kasuotan ni Wenjike ay hindi lamang punit-punit, kundi puno rin ng putik at ilan pang dumi ng kabayo. Nawala na rin ang magandang koronang purpura at ginto at pilay pa ang isang paa niya. Jiang Yao, nasisiyahan ka na ba ngayon? Masaya ka na? Akala ko pa naman talaga gusto mong makipag-picnic at mag-date sa akin. Tiningnan ko si Azu na puno ng pagmamalaki at si Wenjike na puno ng hinanakit. Nagpaliwanag ako, talagang gusto kitang makipag-date pero hindi narinig ni Wenjike. Sa pamamagitan ng matibay na determinasyon, umalis siya ng pilay-pilay. Pagkaraan, isang matandang katulong ang lihim na nagsabi sa akin na simula pagkabata ay ayaw na ayaw ni Wenjike sa mga kabayo. Noong bata pa siya, kinain siya ng isang kabayo at mula noon ay iniiwasan niya ang mga ito. Pagkaraan, naging emperador Wenjing siya, ngunit inutusan niyang sa palasyo ay magtayo ng malapad at magandang karerahan ng kabayo. Pero halos hindi siya pumupunta doon, kaya ako na lang ang nag-enjoy ng mag-isa. Ayaw niya sa mga kabayo. Ngunit, marami ang inalagaan sa palasyo. Si Wenjike, na madaling nakokontrol ang korte, ay mayroon ding mga bagay na hindi niya magaling. Sa totoo lang, naging maayos naman ang aming pagsasama sa huli. Pero noong mga kabataan pa kami, hindi bihira na hinahabol ko siya ng espada. Ang mga porselana at palamuti sa silid-tulugan ay palaging kailangang palitan. Sa unang Mid-Autumn Festival pagkatapos ng kasal, nagpadala ang palasyo ng isang pitsel ng alak marahil bilang pagbati sa aming masayang pagsasama. Pero pareho kaming ayaw uminom. Kumain lang kami ng tahimik. Ngingiti ang matandang si Songju. Pinuno ang mga baso ng dalawang amo. Dapat inumin ninyo lahat. Tumingin kami sa isa't isa. Dapat respetuhan ang emperador at emperatris. Kaya sabay naming tinangga ang alak. Uminom kami ng isa, dalawa, habang nakatalikod. Pagkatapos, uminom ng huling patak. Masaya siyang bumalik sa palasyo. Masarap ang alak. Sumimsim ako. Ano alam mo? Ordinaryong yukwan lang ito. Pero may amoy ng chrysanthemum. Kaya mabango. Sumagot si Wenjike. Nagbulong, bakit ganitong alak ipinadala ng emperatris? Ayoko sa mga sermon niya. Lahat may paliwanag siya. Para akong ignorante. Nagmatigas ako kasi gusto ko uminom. Kaya ipinadala ng emperatris. Noong pumunta ako sa palasyo, tinanong ng emperatris ang relasyon namin ni Wenjike. Sinabi ko ng totoo, hindi kami nagtalik. Ngumiti ang emperatris. May magandang alak din kami sa palasyo. Sanay si Yao Niang sa alak ng border. Subukan mo rin. Hindi ko maintindihan sa palasyo. Pero nagpasalamat ako. Nagpagpag si Wenjike ng sleeves. Buksan ang bintana. Sumang-ayon ako. Mainit dito. Tumayo siya. Bigla siyang nahilo. Hinawakan niya ang forehead. Matagal? Nanginginig ang kamay. Tinanong ako, ikaw humiling ng alak? Mainit. Hindi ako makapag-isip. Pinuksan lang ang ute garmen ko. Nagngangalit siya. Lumapit siya ng nakatatag. Hinila ang damit ko. Namula
ang maputi niyang mukha, namula ang lips niya. Kinagat ko, napakasarap. Bigla niyang ipinikit ang mata, parang may internal struggle. Pero sa huli, mahigpit niyang sinara ang damit ko. Bumalik sa kwarto. Pagkatapos, bumalik sa kwarto nang nakatatag. Isinara ang pinto. Si Wenjik, hindi na nakapagbigil. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Mga bagay ng mag-asawa. Hindi dapat alam ng iba. Hindi ako nag-react. Tinanggal lang ang lahat ng restrictions sa katawan ko. Inner garment, underwear. Bigla natigil ang boses ni Wenjik. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ikaw. Sumugod siya. Sumunod ang coolness. Tapos, mas maraming flame. Parang naibagsak ang display shelf. Parang naalog ang bed. Maraming vase na basag. Sumigaw ako, sinaktan ako. Nagmatigas siya. Nag-overreact ka. Sa kabuuan, pagod ako sa away. Naubos siya. Ayon sa mga elders, magaway sa umaga, magbati sa gabi. Pero dapat may bed. Pero nung araw, si Wenjik lumipat sa study. Akala niya ako humiling ng alak. Nasaktan ang pride niya. Ayoko mag-explain. Nag-report ang loyal servants. Pagkatapos, lumipat si Wenjik sa study. Tumingin sa portrait ni Jiang Yuebay. Magdamag siyang nakatulala. Gusto kong lumapit at magsabi ng ilang masasakit na salita. Pero pinigilan ako ng alila. Kalmado ka lang. Dapat kang maging kalmado. Lahat naman tayo'y nagkakamali noong kabataan. Ang mahalaga ay ang Crown Prince sa wakas ay nakita na niya ang tunay niyang nararamdaman. Di nagtagal, pagkatapos naming ikasal, si Wenjik ay hinirang na Crown Prince. Sa tingin ko'y nakikinabang siya sa impluensya ng pamilya ko. Bagamat sinabi niyang sa silid-aklatan siya matutulog, dumadating pa rin siya sa tamang oras tuwing kakain. Hula ko'y sukdulan na ang pag-aayaw niya sa akin. Dati payapa kaming kumakain. Ngayon, ayaw na niyang tumingin sa akin. Kahit na tumingin ako sa kanya, namumula ang kanyang tainga sa galit. Ito na ang sukdulan. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Ako ba ang nang-agaw sa iyo? Hindi ka ba lalabas para magtanong? Kung ilang lalaki ang gustong agawan ng lola ko? Kalabog. Inihagis ni Wenjik ang kanyang kutsara. Galit na galit siya, pero utal-utal. Ikaw, lalabas ka pa para magtanong? Magtatanong sa ibang lalaki? Wala ba akong nasiyahan? Humigik ako ng malamig habang dinidikit ang nananakit kong baywang. Pero wala akong naramdaman. Wala talaga. Bumalik ako sa silid tulugan. Ang mga bagong pinalitang porcelana at muebles ay hindi nagtagal. Nang araw ding iyon, umulan ng malakas. Sinabi ni Wenjik na malala ang tagas sa silid-aklatan, kaya bumalik siya. Ang pag-alis ng bahay ay tumagal lamang ng mga 2 oras. Di nagtagal, unti-unting umigi ang aming relasyon. Paminsan-minsang nagtatalo, pero mabilis ding nagkakasundo. Sina Emperador Wenjing at Emperatrice Jiang ay naitala sa mga libro ng kasaysayan bilang mag-asawang magkasundo. Ngunit sa loob ng 50 taon ng pagsasama, laging may mga hindi pagkakaunawaan. Sa nakaraang buhay, ang alam ko lang ay ang mga bagay sa kampo militar. Pagsasanay ng mga sundalo, pagmamarcha, pakikipagdigma sa ibang bagay. Wala akong alam. Nang pamunuan ko ang hukbo laban sa mga barbaro sa kanluran para kay Itay, kasama rin si Wenjik. Sa simula, ang first prince ang dapat na ipinadala sa labanang ito. Nagtataka ako noon, bakit pumayag ng ganun kadali si Itay? Alika, ngunit, nang ang matalinong at edukadong kuya, first prince, na bihasa sa mga aklat ng digmaan, ay nahirapan ng 3 buwan, nang walang anumang pag-unlad, saka ko lang naunawaan. Ngumiti si Itay sa harap ng nag-aalalang emperador at emperatrice. Hayaan ninyong si Yao Niang ang pumunta. Para sa ganitong maliit na bagay, ayaw ko nang kumilos. Tumayo ako sa likuran ni Itay. Nakasuot ng magaan na baluti, bahagyang nakataas ang ulo. Mahigpit na hinahawakan ni Itay ang kapangyarihan sa militar. Kahit gaano kagaling ang first prince sa teorya, wala ring silbi. Ang pamumuno sa hukbo ay nangangailangan ng 10 taong pagkakaroon ng karanasan mula sa kampo. Lumaki ako sa hukbo, walang anak na lalaki si Itay. Kaya ako ang magiging susunod na general ng hukbo ng pamilya Jiang. Nawalan ng pag-asa ang first prince. Kaya naman, walang hiya-hiya. Ipinasok ng emperador at emperatrice si Wenjik. Malugod na pumayag ang tatay ko. Pagtalikod, natawa siya sa akin. Isang mayamang taong walang ginagawa. Hayaan mo na, papasok lang yan para magkaroon ng titulo. Ngunit, ang mayamang taong walang ginagawa ang nagpabago ng pagtingin ni Itay. Sa kalaunan, dati, nagtatanim ng tsaa si Wenjik sa kanyang kawalan ng magawa. Kaya alam niya ang mga bagay sa bukid. Alam niya ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Bagamat hindi siya bihasa sa pagmamarcha, mahusay siya sa pagpaplano ng mga supply at pamamahala ng logistics. Matalino si Wenjik pagdating sa mga numero. Isang tingin lang sa libro, naaalala na niya at mabilis at flexible ang kanyang pag-iisip. Dati akala ko ang mga bulaklak at ibon lang ang iniintindi niya. Hindi ko inaasahang matalino rin pala siya. Pagdating niya ng 3 buwan, nahuli na niya ang kurap na commander sa tabi ko. Mahusay din siya sa pagpaplano at pagkalkula. Espesyal siyang naghanap ng grupo ng mga tao para mag-aral ng paggawa ng mga sandata ayon sa gusto ko. Nasiyahan? Si Ama. Mabuti ang panlasa ni Yao Niang sa pagpili ng asawa. Matagumpay ang labanan sa kanluran. Opisyal na nakuha ko ang ranggo ng komandante ng hukbo ng pamilya Jiang. Nakampante na si Ama. Masaya rin si ate. May dinadala na siyang bata sa tiyan. Sabi niya, ibibigay niya sa akin pagkapanganak. Sa ekspedisyong ito,
Malaki ang naitulong ni Wenjike. Nagpa siya akong personal siyang pasalamatan. Ngunit sa labas ng silid-aklatan, narinig ko siyang nakikipag-usap sa kanyang pinagkakatiwalaan. Yamang pinapunta ako dito ng ama. Una, para bantayan ang pamilya Jiang na baka magtaksil. Pangalawa, para makakuha ng political capital. Wala akong karanasan tulad ng kuya ko. Kung walang susuporta sa akin, kung walang mga nagawa, paano ako makakaakyat sa trono? Mabuti na lang at natupad ko ang misyon para madali ang pag-uulat sa hinaharap. Nakikinig ako sa labas ng silid-aklatan at payapa ang aking puso. Ang pagpili ko sa kanya, hindi lang dahil sa unang pagkikita namin noon. May mga nagawa na ang Crown Prince at Second Prince. Marami ang sumusuporta sa kanila at malakas ang kanilang political capital. Balang araw, lalamunin nila ang pamilya Jiang. Ang pagpapakasal kay Wenjik, ang prinsipe na tamad at walang ginagawa, ang tanging paraan para maprotektahan ang pamilya Jiang. Nag-isip-isip ako, ngunit sa huli, hindi ako kumatok. Political marriage naman talaga kami. Ayoko nang pakialaman pa, pero masakit lang sa puso. Simula nang malaman kong may gusto si Wenjike kay Jiang Yuebay, nahihiya ako sa kanya. Pero may kaunting koneksyon pa rin siya sa palasyo. Kaya, madalas pa rin kaming magkita. Katulad niya si Wenjike, formal at masalita ring magsalita. Hindi tulad ko na may punto ng timog at paminsan-minsan ay may masasamang salita. Ayaw na ayaw ni Wenjike sa masasamang salita ko. Sa nakaraang buhay, isang masamang salita lang, papagkopyahin na niya ako ng 10 beses ng eleganteng wika. Pero lumaki ako sa kampo. Ang pagsasalita ng masama ay parang pagkain at pag-inom. Likas na sa akin ang mga tiyo at lolo kong commander. Sino sa kanila ang nakakaintindi ng formal na salita? Para makipag-usap sa kanila, ganito ang dapat kong sabihin. Iniipon lang ni Wenjike ang mga ito para sa akin. Isang araw, malamig niyang sinabi, Jiang Yao, 58 beses kang nagsalita ng masama kahapon, 580 beses ang kailangan mong kopyahin ngayon. Kopyahin ko ang ulo niya. Hindi pa tapos ang 320 beses mula noong isang araw. Sinubukan kong makipag-usap ng maayos. Wag naman, may mga gagawin pa ako ngayon. Matigas ang mukha ni Wenjike. Sinabi ng biyanan, naturuan kita ng mga etiketa sa palasyo. Sa wakas, hindi ko na napigilan at tumayo ako ng bigla. Wenjike, sinasadya mo bang guluhin ako? Pakitang tao lang yon ng tatay ko. At seryoso ka na? Nagalit din siya ng husto. Araw-araw wala ka sa bahay. Pagkatapos kumain, aalis ka na. Mas maraming oras si Chenchi sa iyo kaysa sa akin. Ikaw pa ang may ganang magreklamo? Pinsan ko si Chenchi at deputy commander ko rin. Galit na galit ako. Hinugot ko ang espada. May mahalagang bagay akong gagawin. Kung hindi ka aalis, mag-ingat ka. Baka kita'y saksakin. Mas malakas pa ang boses niya kaysa sa akin. Hinila ang leeg, sabi ni Wenjike. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Mariin kong sinigawan siya. Sige! Sino mang hindi pumatay ay isang duwag! Mabilis kong pinatamaan ng isang hampas ng espada. Naputol ang isang sulok ng kanyang lamesa at nabasag ang isang inkstone. Pero hindi naman niya masyadong ginagamit yung inkstone. Tinitignan lang niya araw-araw. Sa palagay ko, okay lang kahit nabasag. Pero nang makita ko ang labis na paghihirap at pagpapakita ng matinding sakit sa mukha ni Wenjike, sa isip-isip ko, mas mabuti siguro kung sinaksak ko na lang siya. Umalis na muna ako, bulong ng isang katulong. Mahal na ginang. Iyon po ang Chishui Inkstone na natira mula kay Jushan Sanren. Mahal na mahal po iyon ng prince at balak pa sanang ipagamit sa inyo para magsulat ngayong araw. Maingat siya, hindi niya binanggit ang parusang pagsusulat. Nagmamadali akong umalis. Ayos lang, bibili na lang ako ng bago para sa kanya mamaya. May sasabihin pa sana ang katulong, ngunit malayo na ako. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga bagay-bagay ng manager, bago ako umuwi, dumaan muna ako sa Wenhui Pavilion para bumili ng inkstone para sa kanya. Nagkataon, nandoon din si Jiang Yuebay. Medyo nahiya ako, pero siya ay kusang bumati sa akin at ngumiti. Hindi mo naman masasaktan ng isang taong nakangiti. Kaya napasagot na lang ako na pumunta ako roon para bumili ng inkstone. Mukhang naintindihan niya agad. Para po ba kay Prince? Masayang-masaya siyang tumulong sa pagpili at napakadetalyado ng kanyang kaalaman tungkol sa mga inkstone. Doon ko lang naisip na napakamahal pala ng inkstone na aking nasira. Mabait naman si Jiang Yuebay. Pinili niya para sa akin ang isang bagong green jade inkstone at sinabing magugustuhan ito ni Wenjike. Kung wala ako, sila ni Wenjike at Jiang Yuebay ang magiging perpektong magkapareha. Siya ang childhood friend ni Wenjike at marahil ang unang nagpaibig sa kanya. Kahit 50 taon ang lumipas, hindi pa rin siya makalimot ni Wenjike. Sa unang family banquet para sa kanyang kaarawan, pagkatapos umupo sa trono si Seer, tinanong niya si Wenjike, mayroon ka bang pinagsisisihan sa nakalipas na 70 taon? Inangat ni Wenjike ang kanyang baso at ngumiti na nagsabing wala naman. Ngunit nang ako'y bumalik mula sa pag-alis upang magpalit ng damit, narinig ko ang kanyang tinig. Noong bata pa ako, hindi ko nasabi ng personal sa minamahal ko ang aking nararamdaman para sa kanya. Sa pag-iisip ko, isa iyong malaking pagsisisi. Pero pagkatapos, wala na. Tumayo ako sa labas ng bulwagan. Nang ilang sandali, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman. Kanina, nang tanungin ako ni Kuyer tungkol sa aking mga pagsisisi,
Sinabi ko ring wala dahil walang saysay ang pagsisisi. Tapos na ang lahat. Hindi ako tumitingin sa nakaraan. Ngunit ang hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ni Wenjike ay si Jiang Yuebay pa rin. Nang gabing iyon, pag uwi ko, ramdam na ramdam ko ang matinding pagod. Tumanda na ako at humina na rin ang aking katawan dahil sa maraming taon ng pakikipagdigma. May mga iniwan itong mga sugat at sakit sa katawan. Sa pagtatapos ng aking buhay, bigla na lang akong bumalik sa nakaraan. Bumalik sa 20 anyos na si Wenjike at 19 anyos na si Jiang Yao. Ito ay isang malaking biro ng tadhana. Sa pagkakataong ito, hayaan nating punan ni Wenjike ang kanyang mga pagsisisi mula sa nakaraang buhay. Hindi na ako dumaan sa daang iyon, kaya natural. Hindi na mahuhulog sa akin ang pamaypay ni Wenjike. Hindi na niya ako maaalala. Nakita kong umakyat si Jiang Yuebay sa tea house ng masigla at masayang nakikipag-usap kay Wenjike. Inutusan ko ang mga kasama ko. Bantayan ninyong mabuti. Pero ako, nawalan na ng gana na panoorin pa noong nakaraang buhay. Kahit sa huli ay saklang lang ang nakuha ko mula kay Wenjike. Pero, responsableng asawa talaga siya. At bilang emperador, malinis ang kanyang harem. Ibinahagi niya sa akin ang imperyo. Sinuportahan ang bawat desisyon ko. Hindi inagaw ang aking kapangyarihan militar. At tinanggap na ipinasa ang kapangyarihang militar sa susunod na henerasyon ng pamilya Jiang. Dahil maganda ang trato niya sa akin noon, natural, ako'y isang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Inimbita ni Wenjike si Jiang Yuebay sa araw ng Shaanxi Festival na mamasyal sa labas. Ayaw ko sanang sumama, pero hindi ako nakatanggi sa pangungumbinsi ni Chen Qi. Dinalhan pa nga niya ako ng saranggola. Tinawanan ko siya. Nagpapalaro ka pa ng ganyan. Pero ipinilit niya, paano maging tagsin? Kung walang nagpapalipad ng saranggola, ayokong magpatalo sa kanya kaya sumama ako sa tabi ng Huai Shui. Sakay sa ihip ng hangin, pinalipad ko ang saranggolang hugis, layang-layang. Tumayo ito ng mataas. Habang nakatingin sa malayo, naalala ko ang mga araw na walang inaalala. Ang mga araw ng mabilisang pagtakbo ng kabayo. Napakalayo na ng mga alaalang iyon. Naging malabo dahil sa pagsubok ng buhay. Nanginig ang kamay ko. Ang saranggolang layang-layang ay parang palasong pinakawalan at bumagsak. Sa susunod na sandali, lumapit si Wenjike na hawak ang aking saranggola nang magkasalubong ang aming mga mata. May sandaling pagkabigla sa kanyang tingin. Pagkatapos, nagningning ito ng kakaibang kinang. Binibini, nagkita na kaya tayo dati? Hindi ko alam kung saan tumakbo si Chen Qi. Tinitigan ko lang si Wenjike nang hindi nagsasalita. Kinusot niya ang ilong niya. Binibini, ito pong saranggola. Agad kong inagaw ang layang-layang. Hindi ko alam kung bakit nanlumo ang pakiramdam ko. Mariin kong sinabi, anong nagkita? Ako ba'y madali lang makita ng tulad mo? Kung ayaw mong mabunot ang mga mata mong iyan, huwag kang magpalipat-lipat ng tingin. Parang hindi niya narinig ang aking bastos na pananalita. Nagpatuloy lang siya sa pakikipag-usap. Binibini, parang, hindi taga Maynila? Galing ka ba sa probinsya? Ang kanyang masigasig na pag-uugali ay nagdulot sa akin ng pagdududa. Kung may daya, tiningnan ko siya ng pahilis sa ilang sandali. Pagkatapos ay biglang ngumiti. Bagong dating lang ako sa Maynila, naghahanap ng mapaglilibangan. Meron ka bang masusuggest na lugar? Ang tagal ko nang hindi nagsasalita ng ganito. Ako mismo ay naiilang pero nanatili ang kanyang ngiti. Parang sikat ng tagsin. Ano ang gusto mong libangan, Binibini? Sabay tayong humanap. Oo nga pala. May lugar ba dito sa Maynila na pwedeng magpakabayo? Nanigas ang kanyang ekspresyon. Bastos ang ugali ko. At gusto ko pang magpakabayo. Tiyak natatanggi si Wenjike. Sige. Naayos na ni Wenjike ang kanyang ekspresyon. Gusto na gusto ko ang pagpakabayo. Pakinggan mo ang sarili mo. Ano ba ang sinasabi ng taong takot sa kabayo? Sinabi niya, may magandang lugar sa labas ng Maynila para magpakabayo. At inimbitahan niya akong sumama. Ngayon, ako naman ang nagulat at nag-alinlangan. Nagbago na ba siya sa buhay na ito? Dahil dito, hindi ako makatulog ng maayos sa buong gabi. Nalaman ko lang pagdating ko, inimbita rin niya ang Jiang Yuebay. Okay lang, dala ko rin si Chen Qi. Pero sa galing niya sa paghahawak ng kabayo, gusto pa niyang magpakita ng kagitingan pero kitang-kita na handa si Wenjike. Pinakuha niya ang dalawang kabayo. Isang itim, isang pula. Ang pulang kabayo ay kamukha ni Azu. Sandali akong nagulat. Naalala ko na wala na si Azu. Habang sumakay si Wenjike sa kabayo, medyo kinabahan si Chen Qi pero tumingin siya sa akin. At nang hindi ako nagsalita, ipinaatras niya ang iba. Ang pag-upo ni Wenjike sa kabayo, hindi talaga maganda. Medyo clumsy at mabagal pero kitang-kita na nag-practice siya. Buong buhay niya ay nagsumikap siya para maging mahinahon, matalino, at eleganteng hari. Pero sa harap ko, madalas hindi niya mapigilan ang sarili. Miss Jiang, halika? Tumingin siya sa akin ng mayabang. Sandali akong natulala. Nakaupo siya sa kabayo at iniabot ang kamay sa akin. Matikas ang tindig niya. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Ipinagpawisan ko. Hindi ko matanggihan. Ngayon, hindi na ako sumasakay ng kabayo. Hawak niya ang mga tali. Medyo maganda ang pag-ikot niya sa kabayo. Sa huli, nang may kabaitan, ibinigay niya sa akin ang mga tali. May lumang kampanilya ng kabayo sa baywang ni Miss Jiang. Kitang-kita na mahilig siya sa kabayo pero hindi ko alam kung bakit hindi na siya sumasakay ngayon. Ang kabayo ko ay mabait. Ibigay ko ito sa Miss Jiang
para maginhawa. Di inaasahan, hinigpitan ko ang mga tali. Ang itim na kabayo ay huminga ng malakas. Tumingin sa akin ng mabait. Bigla akong nagsisi. Sa nakaraan, kung naging mas maamo ako sa kanya, mas mapagmahal. Maaaring hinampas ko ang ilong ni Little Black para ikubli ang nararamdaman. Binigyan ko siya ng candy. Jiang Yuebay. Doon ay inilatag ang dala niyang merienda at tsaa. Nakita niyang nag-uusap kami at dinala niya ang merienda. Pagod ka? Subukan mo ang merienda at magpahinga. Gawa ito sa gusto ni Mr. Wen. Ngumiti si Wen Jike at nagpasalamat. Salamat sa pag-aalala. Ganoon siya, ngumiti sa lahat. Ibinaling ko ang mukha. Hindi ko siya tinitingnan. Masaya ang dalawa. Pero sa ilong, amoy pa rin ang tamis ng merienda. Sa merienda niya, maraming asukal. Kahit ang kabayo ay naaamoy. Ang pulang kabayo, nagutom dahil sa candy, naging hindi mapakali, nakawala sa tali. Tumakbo diretso dito. Ingat, nagmadali si Chenki. Di inaasahan, protektahan ako. Okay lang? Ipinagpawisan ko at tumingin sa Wenjik. Di inaasahan, protektahan niya ang Jiang Yuebay. Tinatanong siya kung okay siya. Wala na akong gana. Bakit pa? Umalis ako sa lugar ng kabayo. Sa courtyard ng kainan, nakahanap ako ng lugar, malapit sa bintana. Nakita ang kumikinang na liwanag ng buwan sa ilog. Ang pag-inom, para maibsan ang lungkot. Matagal na rin akong hindi gumagawa nito. Sa palasyo, walang problema sa pag-inom ko. Pero, sa baraks, sino mang magdala ng alak sa akin? Papatay. May isang kamay na biglang dumukot at kinuha ang baso ko. Wenjike ay matangkad at maganda. Nakangiti, nahanap kita. Tinitingnan ko ang dilim sa labas ng bintana. Ayaw ko siyang tingnan. Malumanay na nagtanong siya kung ano ang lasa ng alak dito. Umugot ako ng malamig. Hindi nagsalita, pero tahimik na ipinapasok ko ang mga basong walang laman. Sa ilalim ng mesa, siya ay sumiping sa aking baso at kinain ng kaunti. Parang gusto niyang makipag-usap sa akin ng matagal. Hindi ko alam kung noong nagsimula, hindi na siya Wenjike ang malayang tao. Naging tunay na hari siya. Sa mga araw na ako ay nasa laban, siya ay nasa Huangji Hall. Bawat gabi, tumitingin sa mga dokumento hanggang hating gabi. Nagsumika, pero ngayon, nakikita ko ulit ang 17 taong gulang na mayaman at malayang tao. Sinabi ko na, aalis na ako. Ngayon, ang aking kakayahang uminom ay humina na. Kahit ang simpleng rice wine nakakalasing sa akin. Mabilis na hinila ni Wenjike ako at nahulog ako sa kanyang kandungan. Kakaiba, ang Wenjike na mahilig sa sarili. Hindi ako agad tinanggap. Imbis na sinarhan niya ang kanyang mga braso. Ang warm na temperatura ng katawan niya ay naipasa sa akin. Mabilis ako na nagpumiglas. Hindi ko gusto ang pagyakap, ang pagkakaiba ng katawan ng babae at lalaki. Sa yakap, nakikita ko ang aking kahinaan. Pero ako ang hepe ng Jiang Army. Hindi ako dapat mahina. Dapat ako ay maging malakas para protektahan ang lahat. Ang aking ama ay nalungkot dahil walang anak na lalaki na magpapatuloy. Pero hindi alam, mas galit ako sa sarili ko dahil hindi ako lalaki. Pero ang aking ina ay namatay ng maaga at ang aking ama ay huminto sa pag-asa. Noong una, naisip ko na sana ako ay lalaki, pero nalaman ko kahit hindi ako lalaki, makakapaglaban ako para sa aking ama. Noong bata pa ako, alam ko dapat ako ay mas matapang, mas malakas, mas matalino. Kapag ang iba ay nagsalita ng masasamang salita, dapat ako ay magsalita ng mas masama. Dapat ipakita ko, makakapagdala ako ng responsibilidad ng Jiang Army. Kahit babae ako, makakapagkumanda ko. Marunong na pinayapa ni Wenjike ang aking pagpumiglas. Matagal bago niya ako binitawan. Bulong niya, Miss Jiang, ang iyong amoy ay maganda. Noong una, sinabi niya na ang aking pabango ay hindi maganda. Hindi niya gusto ang paggamit kahit na palihim na pinalitan ang incense sa aking cabinet. Pero nasanay ako sa amoy niya. Iginulo ko ang aking ulo. Naisip ko na si Wenjike ay narito para sa akin. Malamang alam niya ang aking pagkakakilanlan. Sinabi ni Wenjike, Miss Jiang, noong ikaw ay nag-iinom sa tabi ng bintana, ang iyong posture ay matatag. Kapag nagtimpla ng alak, ang iyong galaw ay maganda. Hindi tumutulo ang alak. Alam na maganda ang iyong pangangalaga. Nagulat ako. Pero ang mga ito ay lahat na impluwensiya ni Wenji sa maraming taon na mag-asawa. Kahit tiningnan ko, natuto ako. Iginulo ko ang aking ulo. Galing ako sa malayo. Simpleng tao lang. Hindi ako katulad ng mga maginoo tulad ninyo. Iba ako. Lumapit siya. Gusto ko ang tanawin sa malayo. Umikot ulit ako sa kabilang direksyon. Ayaw ko sa pagsusulat at pagbabasa. Gusto ko lang ang pagpapastol at pangangabayo. Lumapit siya ulit. Kagawa ako ng malaking kulungan ng kabayo para sa iyo. Malaking lugar para sa pangangabayo. Ayos ba? Tumuwid ako. Paano? Gusto mong magpakabayani? Tinitigan niya ang mga mata ko. May halong ngiti sa boses niya. Yaon niyang. Nagselos ka ba? Nagulat ako. Ano ka ba? Seryoso siyang nagpaliwanag. Noon, talagang gusto kong alisin ang matamis sa kamay niya. Matakaw ang kabayo. Maaaring mangagat. Nginisngis ko ang labi ko. Wala na talagang direksyon para umikot. Naglakas loob pa siya. Lumapit sa tabi ko. Pinibini Jiang. Natuwa ako sa iyo sa unang pagkikita. Pinutol ko siya. Tumawa ako ng malamig. Siyempre, magiging asawa ako ng kuya mo. Nagulat si Wenjai. Ano? Hawak-hawak ko ang upuan. Dahan-dahan tumayo. Mayabang kong sinabi. Kapag nakita ng nakababatang kapatid ang magiging asawa ng kuya, siyempre, dapat masaya para sa kuya. Mabilis na sinabi ni Wenjike, matanda na ang dalawa kong kuya.
Nagtataka ako. Hindi lang 3 o 5 taon mas matanda sa iyo. Seryoso siya. 3 taon. Malaking pagitan para sa lalaki. Mas mabuti ang mag-asawa ng mas bata. Hindi ko na talaga matiis ang kalokohan niya. Umalis ako. Sumisigaw pa si Wenjik sa likod. Totoo! Yaw niyang, pag-isipan mo mabuti. Ang pagiging asawa ng kuya niya, gawa-gawa lang ko. Pero nakita ko siyang nagpupuyos. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Noong nakaraan, maaga kami nagpakasal. Hindi pa kami talaga nagkakilala. Agad-agad na pinagsama. Ngayon, hindi ako nagmamadali. Pero saan man ako pumunta, nakikita ko si Wenjik. Noong pumunta ako sa Deipei Temple para tumingin sa mga puno ng peach, pinilit ni Wenjik na kunin para sa akin ang sanga ng peach. Muntik na mabali ang paa niya. Noong nagbabarko ako sa kanal para mangisda, gusto ni Wenjik na manghuli ng isda para sa akin. Muntik na mahulog sa ilog. Siya ay matalino at maparaan na hari. Pero lahat ng tao ay may sariling kahinaan. Hindi magaling si Wenjik sa hindi rin siya masyadong maliksi. Habang hinihilot ko ang braso niya na nagngangalit, nagreklamo ako. Bakit pa? Hindi naman kailangan ng isda. Hinila niya ang damit ko. Ayaw? Hindi marunong mangisda ang kuya ko. Napabuntong hininga ako. Sige. Lumapit siya. Halos dumikit ang noo niya sa akin. Malinaw ang tubig. Mainit ang araw ng tagsibol. Nag-init ang buong katawan ko. Yaw niyang, huwag kang mag-asawa ng iba. Ibinaba ko ang mga mata ko. Dahil sa kapangyarihan ng militar ng tatay ko, gusto mo bang pakasalan ako? Nagulat si Wenjik. Mahina kong sinabi. Sinong makakasal sa akin? Makakatanggap ng suporta ng pamilya Jiang. Siyang siguradong magiging prinsipe. Nagkunot noo si Wenjik. Sino ang nagsabi? Tumawa ako ng malamig. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Matigas ang hawak niya sa damit ko. Hindi naman sigurado. At ayaw ko ring maging prinsipe. Malalim ang hinga ko. Ganito talaga. Dahan-dahan niyang pinunasan ang pawis ko sa noo. Nakangiting tinawag ako. Ayaw? May alam ka ba sa mangyayari sa hinaharap? Sa wakas, hindi ko na napigilan ang sarili. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Wenjik, alam ko talaga. Alam ko rin gusto mo si Jiang Yuebei. Alam kong kahit pakasalan mo ako ngayon, pagkalipas ng 50 taon, magdaramdam ka dahil hindi mo nasabi sa kanya nang harapan na mahal mo siya. Natigilan si Wenjik. Hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy kong sinabi. Alam ko rin na hindi maganda ang magiging wakas natin. Ngayon, gusto mo pa bang daanan ulit ang lahat? Paano naging hindi maganda? Tahimik akong tinitigan ni Wenjik. Hindi nagkasundo ang mag-asawa? Walang anak. Sa huli, nagkalimutan. Isang salita kong sinabi ng matatag. Tumawa si Wenjik. Mali! Hindi nagkasundo. Pero sa huli, magkasama pa rin tayo habang buhay. Walang anak? Di hindi na kailangang mag-alala at maghirap ang babae. Nagkalimutan? Di hindi na kailangang magdusa sa paghihiwalay. Hindi ganoon. Dati, tayo ay maaaring nagkaroon ng anak. Nang malaman ko, nasa laban ako, kaya't walang pag-aalinlangan akong gumawa ng desisyon. Tiyak na alam ni Wenjik. Dahil tuwing uuwi ako mula sa digmaan, tinatawag niya ang doktor ng hukbo para magtanong ng mabuti. Pero hindi ko siya narinig na nabanggit ito hanggang sa dakong huli. Nang imungkahi ng mga ministro na walang anak ang reyna at kailangan ng magdagdag ng mga bagong babae sa palasyo, saka siya sumiklab sa galit. Narinig ko ang galit niyang boses. Ako at ang reyna ay nagpapanatili ng kapayapaan sa buong bansa. Nag-aalaga sa buhay ng mga tao. Ang lahat ng mamamayan ay mga anak ng reyna. Pagkatapos ng pulong sa araw na iyon, nagalit siya ng husto, tulad ng hindi pa nangyayari dati. Kahit ang asong dumaraan ay tinusok niya. Ang mga tagapaglingkod at katulong ay hinikayat akong aliwin ang emperador, pero hindi ako pumunta. Pwede niya akong sisihin, pero hindi ako magsisisi. Ako ang reyna, ang pinuno ng hukbo. Ang tungkulin ko ay panatilihin ang kapayapaan ng bansa, ipagtanggol ang mga mamamayan, at pagtibayin ang mga hangganan. Ang dalawang responsibilidad na ito ay mas mahalaga kaysa maging isang ina. Kami ni Wenjik ay hindi kailanman napag-usapan ito, pero ngayon, sa wakas, ay may pagkakataon akong tanungin si Wenjik. Kung ikaw ang magiging pinuno ng bansa, ngunit walang anak, ano ang mararamdaman mo? Kung ang iyong reyna, na may pagkakataong magkaanak, ay pinili ang kanyang sariling karangalan, ano ang gagawin mo? Kung ang iyong mga ministro ay ituturing itong bahid sa iyong pangalan, magagalit ka ba ng husto? Napakarami pala ng mga tanong na hindi ko nasabi. Pero, hindi ko mapigilan ang sarili ko at umagos pa ang luha sa mga mata ko. Hindi nagdalawang isip si Wenjik. Kung magagalit man ang taong iyon, tiyak na sa sarili niya siya galit dahil noong kailangan siya ng kanyang asawa, wala siyang nagawa. Lahat ng sakit ay tiniis ng kanyang asawa. Tiyak na iniisip niya, sa mundo, bakit may lalaking kasing walang kwenta ko? Marahang pinunasan niya ang luha ko. Kung maibabalik lang ang panahon, ang gusto lang niya noon ay samahan ako sa tabi niya. Hinila ko ang manggas ng kanyang damit. Humilab ang ilong ko nang mahina. Pero hindi ba't gusto mo si Jiang Yuebei? Nagpigil siya at kumunot ang noo. Sino ang nagsabi niyan? Napababa ang boses ko. May isa pang larawan niya sa iyong silid aklatan. Sinubukan niyang maalala ang larawan. Matagal, bago siya biglang naalala. Ngingiti ang kanyang mga mata. Muntik ko nang makalimutan, nakasabit pa pala iyon sa dingding ng aking silid aklatan. Sumasakit at lumalambot ang puso ko. Kumikislap ang tubig sa ilalim ng sikat ng araw. Nakakasilaw talaga, sabi ni Wenjik. Sa ikalawang araw,
Pupuntahan niya si Jiang Yuebay. Inanyayahan niya akong sumama. Akala ko mali ang narinig ko. Ang ganitong bagay, pwedeng may pangatlong tao ang pagpapahayag ng damdamin. Dapat, 2 tao lang ang nasa eksena. Pero siya, talagang hinawakan niya ng diretso ang kamay ko at pumasok sa Bai residence. Nataranta ang mga tauhan nang makita kaming dalawa. Mabilis kaming pinapasok at mabilis ding nagpaalam sa loob. Hindi nagtagal, ang nanginginig na Lola Jiang, ang personal na lumabas para salubungin kami. Noong kabataan ni Lola, tinagurian siyang unang dalagang may talino sa kabisera. Kahit ngayon ay ubanin na, elegante pa rin ang kanyang tikas. Nahihiya ako pero hinawakan ni Wenjai ang kamay ko. Yao Niang, gusto kong ipakita sa iyo ang larawang ito. Ayaw kong tingnan. Maraming beses na akong nagkaroon ng pagkakataon noon, pero hindi ko binuksan ang balumbon. Hindi rin maganda na tingnan ko ang gamit ng iba, pero binuksan na ni Wenjai. Luma at naninilaw na ang papel. Nakadrawing dito ang ilang batang masayahin. Ang 4 taong gulang na Crown Prince, ang 5 taong gulang na Second Prince, ang 2 taong gulang na Wenjik, at ang 3 taong gulang na Jiang Yuebay. Ang dahilan ng aking pagpunta rito ay para isauli ang larawan ni Yuebay. Ay, malinaw at mahinahon niyang sinabi kay Lola Bai. Noong kami ay bata pa, malapit ang aming pagkakaibigan. Pero ngayong lumaki na kami, paglaki ng lalaki, dapat mag-asawa. Paglaki ng babae, dapat magpakasal. Ayokong makasira sa reputasyon ni Yuebay. Naway katulad ko, makahanap siya ng isang taong hindi siya iiwan. Sinabi niya ito ng buong katapatan, nang walang tinatago. Pero, hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang boses. At natawa rin ang birohan ni Lola Bai. Ako lang ang naramdamang parang nasusunog ang mukha. Para akong nagliliyab. Oo, may iniibig na lalaki si Yuebay. Malinis ang pamamahala ng emperador. Pinoprotektahan ng emperatris ang mga mamamayan. Nakita niya ang maunlad na panahon at tiyak na magiging masaya siya habang buhay. Tinanggap niya ang larawan gamit ang kanyang kulubot na kamay. May bahid ng luha sa kanyang mga mata. Parang sa wakas ay nalaglag na sa puso ni Wenjike ang isang mabigat na bato. Lahat ng kanyang katawan ay nakarelax. Paalam. Hinawakan niya ang kamay ko ng magaan at nakakarelax habang naglalakad sa masaganang kalsada ng kabisera. Ngayon ay dumami ang populasyon ng kabisera, lumawak ng ilang beses ang lungsod, siksikan ang mga tao. Sa araw, magulo at maingay ang mga tawag ng mga nagtitinda sa kalye. Talagang masaya. Pero ang boses ni Wenjai, malinaw na naririnig ko pa rin. Yao Niang, sinasabi ko, tuwang-tuwa ako sa unang pagkikita pa lang natin. Totoo talaga ito, matapang ka at malakas, matalino at determinado. Hindi masasabi ng lahat ng papuri sa mundo ang kabutihan mo. Ayaw, mula nang makita kita, gusto ko na lang magpakasal sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo, mahal kita. Noong unang pagkikita natin, parang may nagmamadali sa akin na sabihin sa'yo, mahal kita. Puno ng mga turista ang kabisera, siksika ng mga sasakyan. Pabalik-balik sila sa paligid namin. Pero sa mata ni Wenjik, dagdag niya lang may pag-aalala. Hindi ako nagsalita. Ang ama ko, iisa lang ang asawa. Hindi ako magkakaroon ng maraming asawa. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Hindi pa rin ako nagsalita. Medyo, nag-aalala na siya. Yao Niang, napakaganda ng sinasabi mo. Unang beses ko itong marinig. Nasa daang ito rin kaya siya. Inabot ko ang noo niya, napawisan sa pag-aalala. Mahinang sabi ko, Wenjike, nakalimutan mo na ba? Matagal na tayong kasal. Mahigit 50 taon na. Si Wenjik ang nakalimot. Napakatalino at malinaw ang isip niya. Pero bigla na lang isang araw, hindi na niya naalala ang edad niya. Nawala ang mga alaala. Pagkatapos ng isang edad, nakatayo kami sa daang puno ng sasakyan. Napansin kami ng mga tao. Bumati sa akin ang pinuno ng hukbong Jin. General, dumadami na ang tao? Uuwi na ba tayo sa palasyo? Unang beses para sa Wenjai. Ang paglitaw ng ganitong sitwasyon, akala ko nagbibiro lang siya. Ayaw, sabi ko habang nakatingin sa ulat ni Jiang Ze. Umiing lang ako. Lumapit si Wenjike sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't pinamunuan mo ang hukbo patungong timog? Hindi ko inalis ang tingin sa papel. Sabi ko nang walang malay. Anong sinasabi mo? 10 taon na akong hindi namumuno sa hukbo. Ang pangyayari sa timog, 12 taon na ang nakalipas. Sinaway ko siya. Mahigit 60 anyos na ako. Tumawa siya. Nagsisinungaling ka na naman. Mukha kang nasa 40 anyos lang. Inisip ko, nagbibiro lang siya sa akin. Matigas pa rin ang ulo niya. Tungkol sa binti mo, may naisip akong magandang paraan dahil galing sa timog ang sakit. Tiyak na may paraan sila roon para gamutin ito. Pupunta ako sa timog para maghanap ng doktor para sa'yo. Ayos lang ba? Sa wakas, napagtanto kong may mali ang binti ko. Talagang nasugatan ako. Nang pamunuan ang hukbo sa timog, pumasok ang hangin sa buto. Hindi na ako makakatayo ng maayos, kaya hindi na ako sumakay ng kabayo mula noon. Pero 12 taon na ang nakalipas noon. Sinabi ito ni Wenjike at nagpadala siya ng mga tao para maghanap ng mga doktor. Sinubukan ng maraming paraan. Sa huli, nakakalakad na lang ako ng normal sa pang-araw-araw. Pero hindi na talaga ako makakasakay ng kabayo. Gusto pa ring maghanap ng lunas si Wenjike. Pinigilan ko siya. Sa giyera, hindi maiiwasan ang masugatan. Sayang lang ang palaruan ng kabayo sa palasyo. Wala nang gagamit. Unti-unti niya ring tinanggap ang paliwanag na iyon. Pero si Wenjike ngayon, mukhang sobrang nag-aalala. Kung ngayon pa lang, hindi na makakatayo, paano na sa hinaharap?
Mabilis kong pinayapa siya. Nag-imbento lang ako ng kwento. Tingnan mo. Maayos naman ako, 'di ba? May nakilala akong isang dalubhasa. Siya ang nag-ayos sa kalagayan ko. Saka lang siya natahimik ng kaunti. Kinabukasan, hindi na niya naalala ang usapang iyon. Kaya inisip ko na lang na nanaginip lang siya. Nang magkaroon muli ng atake si Wenjik, hating gabi na noon, nanginginig ang buong katawan niya sa matinding sakit. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ko. Yao Niyang, ayaw. Minsan naman, nagngangalit siya sa galit. Jiang Yao, pagbalik mo, tingnan mo kung anong gagawin ko. Dilat niya ang mga mata. Tumingin siya sa akin nang may pangamba. Yao Niyang, bakit ka bumalik? Ang bata. Hindi ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Nawala ko ang bata noong ako'y 36 taong gulang. Pero ngayon, matagal na akong hindi kayang magdala ng kambal. Ngunit sa paningin ni Wenjik, kung anong edad ang inaakala niyang meron siya, iyon din ang edad na nakikita niya sa akin. Malungkot na humagulgol. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Yao Niyang, tiyak na nakaligtaan kong inumin ang pampigil buntis. Alam kong ayaw mong magkaanak, pero patuloy kitang ginugulo para humingi. Nabigla ako ng husto. Una, nagulat ako na inatake na naman si Wenjik. Pangalawa, nagtaka ako na palihim siyang umiinom ng gamot. Pangatlo, medyo natakot ako. Ang pinakamadilim na sulok ng aking puso ay nakita ni Wenjik. Ayokong magsilang ng isang batang may dugo ng pamilya Jiang at pamilya Wen. Ibig sabihin noon, ang kapangyarihang militar ng pamilya Jiang ay maaagaw ng walang pagtutol. Ibig sabihin, ang pamilya Jiang ay hindi na magiging isang puwersang kapantay ng Maharlika. Ang aking pagsisikap, ang pagsisikap ng aking ama at ninuno, lahat ay mapupunta sa imperyo ng pamilya Wen. Ang ate ko ay nagkaanak ng 3, 2 babae at 1 lalaki. Ako ang nag-alaga sa kanila mula pagkabata. Sila ang pag-asa ng aming pamilya Jiang. Tanging sila lamang ang maaaring magmana ng pamumuno sa hukbo ng Jiang upang mapanatili ang aming angkan. Kaya pala alam ni Wenjik ang aking pag-iingat at mga plano. Yakap niya pa rin ako. Pasensya na, Yao Niyang. May sakit siya, pero ako lang ang naalala niya. Sinabi sa akin ng manggagamot na sobrang pagod ang utak ni Wenjik. Taon-taon ng pag-iisip at pag-aalala ang sumira sa kanyang isip, kaya unti-unti na siyang makakalimot ng mga bagay. Pero ang mga malungkot at malalim na alaala ay mananatili at paulit-ulit na maaalala. Pumunta sa palasyo si Jiang Yuebei para dalawin ako. Maputi na ang buhok niya. Tumingin si Wenjik sa kanya nang nagtataka. Sino ka? Hindi niya nakilala si Jiang Yuebei. Kumindat ako kay Yuebei. Ito ang matriarch ng pamilya Jiang. Sumabay si Jiang Yuebei sa pagpapanggap ko. Ang apo niyang babae ay kahawig niya. Hiningi ko sa kanyang magpanggap bilang si Jiang Yuebei noong kabataan. 1 taon pagkatapos ng kasal namin ni Wenjik, nakilala ni Jiang Yuebei ang kanyang minamahal. Siya ang ikatlong pinakamataas na pumasa sa eksamen noong taong iyon. Pumasok siya sa pamilya Jiang bilang manugang at Naijing vice-ministro. Madalas, dumalaw si Jiang Yuebei sa palasyo upang tulungan ako. Mahal na Reyna? Mahal na Hari? Maayos po ba siya? Tumango ako. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Nagpahayag si Jiang Yuebei. Sa piling ninyo, mahal na Reyna, hindi kami kailanman nag-alala. Tumakbo papasok ang bagong hari. Hingal na hingal. Tita, kumusta ang uncle? Wen Xingse ay anak ng pangalawang anak, ng pangatlong anak, ni Wenjik. Lumaki siya sa palasyo. Ang utak niya ay minana ni Wenjik, pero ang ugali niya ay medyo katulad ko. Wenjik ay nagbitiw na sa tungkulin. Sinabi niya na gusto niya ng mas simpleng buhay. Ngayon, Jiangze ay maaari ring mag-isa. Siya ang pinakamatanda. Ang mga nakababatang kapatid sa ilalim niya ay iginagalang din siya. Sa buong buhay ko, nakipaglaban ako sa lahat ng dako. Maraming tagumpay sa labanan. Noong kabataan ko, minsan ay nagiging maloko, pero lahat ng iyon ay parang lumipas na lang. Ngayon, ang tanging dapat alalahanin ay Wenjik. Sinabi sa akin ng doktor, mas marami ang makakalimutan niya. Ang edad na iniisip niya ay magiging mas maaga. Ang mga araw na siya ay muling magiging malinaw, ay magiging mas kaunti rin. Walang problema. Kasama ko siya sa pangatlong pagkakasakit niya. Sa pang-apat na pagkakasakit niya, ang mga pagkakataon na hindi kami nagkita ay nagkakapatong-patong. Ang mga pagkukulang sa buhay namin ay unti-unting napupunan niya. Sa totoo lang, ang mga panghihinayang na gusto kong punan para sa kanya ay ang mga tunay na damdamin niya na itinatago sa mga puwang ng panahon. Palagi kong sinasabi na hindi ako nag-iisip kung paano siya dati kay Jiang Yuebei dahil nakasama kami ng maraming taon. Wenjik ay hindi kailanman nakialam sa mga gawain ng militar. Binigyan ako ng malaking kalayaan batay sa mga gawa, hindi sa mga damdamin. Pero Wenjik, gamit ang mga alaala ng nakaraan, sinabi sa akin na kahit batay sa mga damdamin, hindi siya kailanman nahuhuli. Binigyan niya ako ng isang tapat na pagmamahal. Sa totoo lang, ang minamahal niya ay ako mula sa simula. Sa totoo lang, ang panghihinayang niya ay hindi ko alam ang puso niya mula sa simula. Sa totoo lang, ang kahulugan ng sa huli, wala na, ay pareho kami ay nakapaglakbay ng maraming taon. At sa huli, ay pareho kami nang naintindihan. Bakit pa magpupumilit sa mga maling pagkaintindi sa simula? Wala na. Hinawakan ko ang kamay ni Wenjik at bumalik sa palasyo. Narinig ko siyang magsalita tungkol sa apo ng apo ni Aju
na ngayon ay isang maliit na black horse. Napakapilya. Narinig ko siyang magreklamo na dati hindi ako marunong gumawa ng pabango. Ginamit ang star anise at cumin. At nagpasarili ako ng amoy ng barbecue na nagdulot ng sakit sa ilong niya. Kaya sa dakong huli, hindi niya ako pinahintulutan gumawa ng pabango. Ang mga damit ko ngayon ay amoy ng pabango na ginawa niya mismo. Sinabi niya na pagod siya, kaya tinakpan ko siya ng malambot na kumot at hinimasan siyang matulog. Pagod sa buong araw? Ako rin ay pagod na pagod. Pagkatapos maghilamos, natulog ako ng mahimbing sa tabi niya. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko Wenjik na marahan na sinasabi sa akin, "Muli, naghirap ka ngayon." Ngumiti ako sa pagkapagod. Ang pagiging bata muli, hindi makakuha ng iba kahit hinangad. Wenjik ay natawa rin ng marahan. Empress Jiang, ang asawa niya, Jiang Yao, ang Diyos ng digmaan na nakalista sa kasaysayan, sa araw na una silang nagkita. Ang pamaypay niya ay nahulog, na nagulat sa kanya at tumingala. Sa totoo lang, hindi sinasadya. Ito ay dahil napatingin siya sa kanya. Ang mga mata niya ay parang mga bituin. Ang balat niya ay parang pulot, maliksi at mausisa, parang isang maliit na antelope na nagkamali sa lungsod. Ang puso niya ay tumibok sa hangin ng Marso. At ang kamay niya ay hindi sinasadya na bumuka. Ako ay Jiang Yao. Tawagin mo ako Ayaw. Ako ay Wenjik. Hinawakan ko ang kamay niya at sumama sa kanya sa liwanag ng tagsibot.